Father in heaven, we give you praise, we give you honor, glory, honor in Jesus Christ our Lord. Lord, sa umaga pong ito, kami po ay nagpapakumbaba, nagpapasiyasat ng aming mga puso, O Diyos. Gabayan niyo po ang aming mga buhay, O God. Create a right spirit within us, O Lord God. This morning, Lord, pinapanalangin namin ang gawain mo, O Diyos. Ang gawain ito ay para sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Ang sino man, Lord, na naririto ay makatanggap ng tunay na kapayapaan, ng tunay na pag-ibig, O Diyos, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord God, samahan niyo po ang bawat isa na maglilingkod sa iyo dito sa pulpit, O God, ang maglilid sa worship, ang music team, ang mga awitin, Panginoon, na aawitin ng iyong mga anak, Panginoon, bilang papuri at pasalamat sa lahat ng ginawa niyo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, maging ang mga kapatid namin na wala pa rito, patuloy po kami, Panginoon, na nalangin ng banal mong pagkilos sa kanila, na makarating sila dito, Lord, ng maayos, Panginoon, at makarating sila agad ngayon din, Panginoon, sa mga oras na ito. Alisin mo, Lord, mga sagabal sa kanilang pagpunta sa pangalan ni Jesus, O God. Lord Jesus, we give you all the glory, the praises and honor. Salamat sa pagkilos mo sa araw na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, in Jesus' name we pray. Amen.
Inalay ang buhay mo sa krus, ikaw ay pinako. Ngunit kamatayan ay nabigo. Sa umagang ito, purihin ka, Panginoon, sambahin ka. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang magpasan. Ang katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran. Ang kabanalan, kalwalhatian, salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa ay sa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan,
kang Diyos mapakailanman, hindi nagbabago. Nanatili ang pag-ibig mo, tapat. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala
Biblia sa Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Basahin po natin ng sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyo na ngayong umaga, Panginoon, sinamahan mo kami sa aming pagsamba. Lord, na-refresh po kami, napagpala po kami, Panginoon. Pero hindi po yun ang aming goal, Lord God, kundi mapagpala namin ang iyong pangalan. Lord, masihan ka sa aming pagsamba. Magala ka, Lord God, sa aming mga pagpupuri. At ngayong umaga, Panginoong Diyos, sa aming pong pagkikinig, alam po namin, Lord God, magsasalita ka through your servant. Father God, gawin mo ang iyong kalooban at magsalita ka ayon, Lord God, sa nais mo. Lord, ang dalangin ko patuloy na mahayag o ma-reveal ang iyong glory at ang iyong truth, Lord God, sa iyong mga salita. Pagpalain mo po, Panginoong Diyos, ang iyong lingkod at gamitin mo lang ako, Lord God, ayon sa iyong kaparaanan. At Lord God, ang dalangin ko po, makita ang iyong kaluwalhatian, hindi ang aking mga kahinaan. Salamat o Diyos, purihin ka sa pangalan ni Jesucristo. Amen and amen. Palakpan po natin si God. So ang ating pong paksa, since tayo po ng Sunday po ay ating tinalakay po yung pursuing God. Okay, halos karugtong lang po ito, pressing on toward God. Yan pong ating pong paksa na tatalakay ngayon pong umaga. Since na kayo, medyo umubo ako dahil almost 2 weeks na po akong may sipon at may ubo. Okay. Pressing on toward God. Ano ibig sabihin po ng pressing on? Ito po ay pag-push ng iyong sarili papunta kay Lord or patungo sa Diyos. Si Apostle Paul ay sabi niya, hindi sa inari kong ganap na, no, ang lahat para sa akin. Kundi ang sabi niya, ako ay nagpapatuloy sa aking takbuhin. Okay. So, ipinapaabot po ni Apostle Paul na kahit gano'n ang kanyang estado bilang isang apostol ni Kristo, marami na siyang na-achieve, marami na siyang na-accomplish, at marami na pong mga naabot sa buhay. Pero sabi niya, hindi ko inaaring ganap na, okay, ang lahat para sa akin. So, bakit ganito ang kanyang pagkakasabi? At yan po ating aralin. Ano? So, the Christian life is not standing still. Tandaan natin yan. Okay? Ang buhay Kristiyano, hindi po yung wala kang ginagawa, kundi ang buhay Kristiyano is pressing forward. Okay? Ito po ay pag-abante, ito po ay pag-pupush ng iyong sarili paunahan. Salvation is the beginning, but pursuit is the journey. Yan. Ang kaligtasan, yun ang pasimula para sa atin. Ano? Nagpasimula tayo sa salvation, pero yung pagpursu sa Diyos, pagpursu sa kalooban ng Panginoon, doon yun po ang ating journey. God saved us not only to bless us. Hindi tayo niligtas ng Diyos para pagpalain lang, but to know Him deeply and walk closely with Him. Kundi para makilala siya ng mas malalim pa at para mas maging malapit po tayo sa Kanya. Amen? Amen. 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 Niligtas niya tayo para makilala natin siya ng gusto at para mas lalo tayong mas malapit sa Kanya. Sabi ni Paul, I press on. That is the heart of a true pursuer of God. Ang totoong puso ng mga taong naghahanap sa Diyos o pinupurso ang Diyos. Okay, sabi niya, I press on. Yun ang puso natin. Okay? Nagpapatuloy tayo. Okay? Nagpapatuloy tayo. Pinipress natin yung ating sarili paunahan. Okay? Papatungo kay Lord. So, pressing on toward God. Ito po'y mangyayari. Ang
pagpursu mo kay God, requires spiritual dissatisfaction. When we pursue God, kailangan ikaw ay hindi ka contented. Hindi ka dapat satisfied sa iyong karanasan, sa iyong sitwasyon. Parang dissatisfaction is a negative term, negative na pananalita. Pero ito po ay kailangan para ma-express po natin yung tawag nito, yung kung paano po natin ipupurso si Lord. Kasi kung hindi ka naman, kung hindi ka naman uhaw at gutom kay Lord, hindi mo siya ipupurso. Amen. If you have not that desire for God, hindi mo ipupurso ang Diyos. So ang isang mananampalataya, dapat pala nararanasan niya lagi sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, yung spiritual dissatisfaction. Okay? Sabi po ni Paul sa 3:12 ng Philippians, not that I have already attained. Hindi ibig sabihin naabot ko na, sabi ni Paul. Hindi ibig sabihin na inabot ko na o narating ko na, sabi ni Paul. Okay? Paul was already saved. Alam natin, tama? Si Paul ay ligtas na. Naglilingkod na nga siya kay Lord. Si Paul ay anointed na man of God. Ginamit na siya ng Panginoong Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Yet he said, I have not arrived. Hindi ko pa narating ang dapat kong marating. Ito yung attitude ng mga tao o ng mga Kristiyano, na kung saan ay meron pong quality. Okay? Quality po yung kanilang spirituality. Okay? Kasi kung ikaw ay isang Kristiyanong okay na, tama na, at sapat na ang isang bagay para sa iyo, lalo pagpatungkol kay Lord, mga kapatid, masasabi ko po na yung iyong experience ay hindi pa yan. Actually, there's more. Kapag pinag-uusapan ang Diyos, we cannot limit God because He's a limitless God. Siya po ay Diyos na hindi limitado. Siya ay Diyos na walang limitasyon. Amen. Yung karanasan natin ngayong linggo, iba sa karanasan natin sa susunod na linggo. Amen. At yun ay nakadepende sa atin pong desire. Sa ating pong pagkauhaw at pagkagutom sa ating Diyos. Kasi ang isang mananampalataya, kapag ikaw ay mayroong desire at mayroong pong uhaw at gutom sa Panginoon, hindi po pwedeng hindi ka i-fill in ng Panginoon. Hindi po pwedeng hindi ka punuan ng Diyos. Kasi ang gusto ng Lord, maramdaman niya na ikaw ay uhaw at gutom sa Kanya para ikaw ay mapuno. Tandaan natin, kapag tayo po ay busog na busog sa mga bagay na worldly, busog na busog sa mga bagay na fleshly, wala ka ng gana, wala ka ng appetite sa mga bagay na spiritual. Right? Amen. Wala ka ng gana sa mga bagay na spiritual. Kaya pag ang Kristiyano, kapag ikaw ay may laging ang panon mo'y hati. Okay? Kapag ka linggo, ikaw ay godly. Kapag ka Lunes hanggang Biyernes, ikaw ay worldly at saka fleshly. Mga kapatid, pagdating ng linggo, pagdating ng pagsamba, hindi mo mararamdaman yung grabing pagnanais or desire na si Lord ay makatagpo mo. Right? Amen. Hindi mo mararamdaman yun. Bakit? Kasi parang puno ka na. Parang puno ka na eh. Wala nang paglalagyan. Ang taong uhaw at ang taong gutom, ramdam niya walang laman ang tiyan niya. Ramdam niya kailangan niya ng tubig. At kahit anong pagkain, kinakain yan kapag ka gutom. Pero mga kapatid, ang Christians, kailangan ang ating kauhawan at kagutuman ay ang Panginoon. And every time na tayo nakakaramdam ng uhaw at gutom kay Lord, pupunuan tayo, bubusugin tayo ng ating pong Panginoon. Ang kailangan lang po, maramdaman at maranasan natin yung dissatisfaction. Okay?
A true seeker is never spiritually complacent. Ibig sabihin, kapag ikaw ay seeker, kapag ikaw ay pursuer ng Diyos, dapat hindi ka complacent. Ibig sabihin, hindi ka yung parang walang pakialam o kaya naman ay yung ikaw ay parang pabaya. Okay? Hindi ka dapat pabaya. Kung ikaw ay pursuer and seeker of God, dapat hindi ka nagpapabaya. Alam mo nang ang iyong kalagayan spiritual ay nasa delinquent stage. So bakit hindi ka pa gumagawa ng paraan upang ang iyong spiritual life ay ma-recover mo? Yan ang problema. Naging complacent tayo kahit na alam natin na yung ating sitwasyon ay napakahirap na. Right? Diba? Alam mong hirap ka na. Alam mong ang iyong spiritual life ay talagang pabulusok na. Pero hindi ka gumagawa ng paraan kung paano mo iaahon ang iyong spiritual life. Mga kapatid, complacency po ang tawag po doon. Okay? Complacency po ang tawag po roon. So, anong kailangan? Kailangan, bilang ikaw ay seeker and pursuer of God, gumagawa ka ng paraan. Magdo-double time ka. Amen? Amen. Magdo-double time ka. Yung mga bagay na hindi mo ginagawa para kay Lord, gagawin mo. Amen. Kasi gusto mong ma-recover ang iyong spiritual life. Amen. Hindi mo pwedeng pabayaan kasi pag pinabayaan mo, ikaw din po ang magsasuffer. At stake ang ating pananampalataya, at stake po yung ating pong spirituality kapag pinabayaan po natin ang ating pong spiritual life. So, spiritual dangers begins with, number one, we feel we know enough. Nasa delinquent po ang ating spirituality kapag sinabi natin sa ating sarili, alam ko na yan. We feel we know enough. Kapag pakiramdam mo, alam mo na lahat. Hindi ka na kailangan turuan. Hindi mo na kailangan turuan o hindi mo na kailangan ng tagapagturo o hindi mo na kailangan ng training kasi alam mo na lahat. All-knowing. Ito ang mahirap. Ito yung problema. Kapag ang isang Kristiyano ay masyado ng marunong. Pinapasok po ng pride. Pinapasok po ng pagiging pagmamataas o kaya naman po ay yung ikaw ay masyadong hambog. So we feel enough. Kapag tayo po ay ganyan ang pakiramdam natin, nasa spiritual danger po tayo. Number 2, we stop growing. Kapag tumitigil ka na sa paglago, when we stop growing, delikado ka na. Amen? Hello? Amen. Kapag ikaw ay nag-stop na sa paglago, okay? Kapag tumigil ka na sa pag-abante, sa pag-usad, mga kapatid, ibig sabihin, ikaw ay pabulusok na. Nasa spiritual danger ka na. Kapag tumigil ka na sa pag-angat ng iyong spirituality, nasa spiritual danger ka na. Number 3, when we lose desire for deeper relationship with God. Kapag nawala yung iyong pagnanais na lumalim pa sa pakikipagrelasyon kay Lord, delikado ka na. Delikado ka kapag nawala na yung desire mo na maging malapit kay Lord. Lahat ba tayo nandito ngayon ay nagdi-desire na maging malapit sa ating Panginoon? So, when we lose our desire, when we lose our desire for deep relationship with God, dito natin na-experience yun pong tayo po ay nadadry, tayo po ay humihina,
at nawawala sa ating pong track bilang mga mananampalataya. So ang challenge sa atin ngayong umaga, are you still hungry for more of God? Ikaw ba ay uhaw pa rin, at gusto mo ng masigit pa mula sa ating Panginoon? Kapag yan ay nararamdaman pa natin, good sign po yan. Ibig sabihin, ikaw ay nasa recovery period. Ikaw ay nasa recovery period. So, kailangan po ramdam natin yon. Amen? Kasi ang relationship po, hindi po yan yung wala lang. Ang pagiging godly, hindi po yan yung parang wala kang nararamdaman. Ang pagiging godly, mayroon pong pakiramdam yan. Mayroong emotion. Mayroon tayong involvement sa relationship. Kasi hindi po pwede na ang pagsasa Diyos ay pakikinig lang at pagbabasa, kundi po nararamdaman. Na-experience po ang pagiging godly. So anong una natin? Pursuing God requires spiritual dissatisfaction. So ang isang Kristiyano dapat nakakaramdam na I need God. I want Him more. Gusto ko siya, kailangan ko ng masigit pa mula sa Diyos. Yun ay dapat nararamdaman natin. Kasi kapag hindi na, mga kapatid, tayo po ay nasa delikadong kalagayan. Number 2, pursuing God requires letting go of the past. Kung tayo po ay nagpupurso kay Lord, it requires letting go of the past. Kailangan po ay ating pong iwanan o ating pong pakawalan ang ating mga nakaraan. Ang sabi po ng Philippians 3:13, forgetting those things which are behind. Forgetting those things which are behind. Kalimutan na natin ang mga nasa nakaraan. You cannot move forward while holding on to the past. Hindi tayo aabante hanggat meron tayong dala-dala. Hanggat meron tayong mga baggages. Hanggat meron pong mga nakaraan sa buhay natin. All of us here, meron tayong mga past. Tama? Lahat tayo may mga nakaraan. Walang tao, walang nakaraan. Kung ikay walang nakaraan, ikaw ay si Baruch at saka si Tarzan. Dahil si Tarzan daw po ipinanganak, walang ama't ina. Si Baruch naman, ipinanganak sa papel na hiwaga. Hindi ka naman si Baruch at hindi ka naman si Tarzan, so ibig sabihin may nakaraan tayo. At halos lahat ng nakaraan natin, yung mga magaganda, nakalimutan na natin. Pero yung mga pangit, yung mga may sakit, yung mga sakit, andyan pa rin yan. Diba? Yung pain andyan pa rin. Yung hurts andyan pa rin. Dulot ng nakaraan natin. So, ibig sabihin, yung mga victories natin, pwedeng nakalimutan na natin. Pero yung failures, yung pain, yung hurts, andyan pa rin yan. Dulot. At yan po ay nangyari sa nakaraang panahon. Pero kahit ang tagal na yan, hindi pa rin natin nakakalimutan at ramdam na ramdam pa rin natin ang sakit at pangit. Kapag kaganyan po tayo mga kapatid, hindi tayo makaka-experience ng breakthrough sa ating spiritual life. Kasi po, ang nag-withhold po sa atin, yung ating pong past. So, ang sabi ni Paul, forgetting those things which are behind. Kalimutan na natin, iwaksin na natin, tanggalin na natin, itapon na natin ang ating pong mga karanasan sa nakaraan. Okay? Dahil hindi tayo po pwedeng makamove forward while holding on to the past. Kapag ikaw ay laging nakakapit sa nakaraan, hindi ka makakaabante. Things that hinder pursuit. Ano itong mga nakakahinder sa ating pagpupursigi na makalapit kay Lord? Number 1, past failures. Number 2, past sins. Ang mga nakaraan nating kasalanan. Diba? Yung paulit-ulit tayong nire-remind ng kaaway sa ginawa natin nung nakarang araw, ginawa natin nung nakarang buwan, ginawa natin nung nakarang taon. Yung mga past failures po natin or mga past na mga sins natin, nakakala natin yung mga past sins na yon ay parang binabalik-balikan tayo at hindi tayo mapayapa because of that. Mga kapatid, tandaan po natin, gaano man
kapag tayo po ay humingi ng tawad at tayo po ay nagpakumbaba sa Kanya. So ano po ang gusto kong i-point out dito mga kapatid? Yung mga kung bakit hindi po maalis-alis sa isip mo yan, mga bagay niyan, kasi nire-remind ka ng kaaway. Ibinabalik sa ng kaaway yung mga ginawa mong kasalanan. Ang sabi po ng isang author ng book, sabi niya, kapag ka ikaw ay laging nire-remind ng kaaway sa iyong ginawang kasalanan in the past, sabi niya, i-remind mo siya, i-remind mo kaaway, i-remind mo ang demonyo sa mangyayari sa kanya sa darating na panahon. Ipaalala mo sa kanya yung gagawin ng Diyos sa kanya sa darating na panahon. Kasi ano po ang kanyang destino? Ang destino niya po ay kapahamakan. Ang destino niya po ay impyerno. Ang destino niya po ay sa lake of fire. Sa bottomless pit. Yun, bottomless pit. Doon po ang kanyang destino. So kapag niririman ka ng demonyo ng kaaway sa ginawa mong kasalanan sa nakaraan, paalalahanan mo din siya sa mangyayari sa kanya sa darating na panahon. Kasi po, hindi ka tatantanan yan. Kailangan po maging klaro sa iyo, klaro sa atin, na anuman ang ginawa mo kahapon, nung nakarang araw, pinatawad na, nilinis na, inalis na ng Panginoong Diyos ang kasalanan sa buhay mo, ikaw ngayon ay makakaharap kay Lord na confident kasi alam mo, ikaw ay ginawang matuwid ng ating Panginoon dahil sa kanyang biyaya. Amen? So, yun po, ano? Past hurts, past achievements. Even achievements pala, kailangan kalimutan na natin o kaya huwag na nating alalahanin. Bakit? Kasi minsan kapag naalala mo lagi yung past achievements mo, madidevelop sa iyo yung pride, madidevelop sa iyo yung pagiging boastful, madidevelop sa iyo yung pagtingin sa sarili mo na you are above sa iba. Ikaw ay mas mataas kaysa sa iba. Kasi may mga na-achieve ka, may mga narating ka. Mga kapatid, sabi po ni Paul, pati yun, kalimutan mo. Sapagkat may bagong bagay na gagawin si Lord sa iyo. Amen? Amen. Kung hindi mo, kung ikaw ay masyado pang nakatali sa nakaraan, lalo sa iyong mga achievements, sa mga accomplishments mo, mga kapatid, yan ay very dangerous kasi hindi na magkakaroon o wala ng pagkakataon na makagawa ng bago si Lord sa buhay mo. It is because ikaw ay nakakonfine sa nakaraan mo sa mga nakaraang success and achievements mo sa buhay mo. So, parang wala ng tsansa na makagawa ng bago si Lord sa buhay mo. So, gusto ng Panginoon, kalimutan natin pati yung mga past achievements natin kasi yun ay po pwedeng maging hadlang sa ating pong pag-abante. God calls you forward, not backward. Tinawag tayo ng Diyos na mabante, hindi po ang mag-backward. Okay? So, anong application natin dito? Release your past. God is doing something new. Release natin yung ating mga nakaraan at tingnan natin, may gagawin si Lord na bago sa atin. Amen! Sino pong naniniwala at sino nagdi-desire na magkaroon ng bago na gagawin si Lord sa kanilang buhay? Can you say amen? Number 3, pursuing God requires focus and determination. So, kapag pinupurso natin si Lord, kailangan po ay focus tayo at determine tayo. Okay. Philippians 3:13, reaching forward to those things which are ahead. Okay? Nagpapatuloy sa unahan upang marating ang hangganan. So si Paul, yun po ang kanyang ginagawa. Nagpapatuloy siya. Sabi nga po natin, nagpapatuloy. So ibig sabihin, si Paul po ay focus. Siya po ay determined. Sa magpapatuloy kasi, hindi madali ang magpatuloy. Marami ang po pwedeng maging dahilan at po pwedeng maging hadlang sa pagpapatuloy natin. Pwedeng ang pamilya mo ay hadlang sa pagpapatuloy mo. Pwedeng ang iyong asawa hadlang sa pagpapatuloy mo. Pwedeng ang iyong mga anak hadlang sa pagpapatuloy mo. Pwedeng ang pera hadlang sa pagpapatuloy mo. Pwedeng pagsubok ay maging hadlang sa pagpapatuloy mo. Pero mga kapatid, ang sabi po ni Paul, kailangan natin ng focus at determination para po makapagpatuloy tayo. Kapag hindi ka, wala kang focus at hindi ka determined, mga kapatid, titigil ka at ikaw ay mawawala. Kasi, ang pagpurso kay Lord, kailangan po ay focus tayo at determined po tayo.
Reaching means stretching with effort, intention, and desire. So, ang ibig sabihin po ng reaching is ating binabanat. Ibig sabihin, ang pagbanat, di ba, may effort yan? Di ba? Hindi mo pwedeng banatin ang isang bagay nang wala kang lakas na gagamitin. So may effort yan. May effort ka. Kailangan po ay meron pong effort tayong gagawin. Okay? And also sabi diyan, intention. Dapat intentional. Okay? Intentional. Yung ating pagsasa Diyos, hindi yung patsamba-tsamba lang. Hindi yung paminsan-minsan. Intentional. Pag sinabing intentional, ay, Sunday, ready ko ng aking madamit. Bukas ako. I-alarm ko na ang aking alarm. Dahil gigising ako ng alas 5, magpe-prepare ako para 6:30 nasa church. Yan po ibig sabihin ng intentional. Hindi yung, kung kailan Sunday, saka ka mag-iisip kung anong susuot. Tapos, sasabihin mo kung magising ako ng alas 6, magsisimba ako. Pero pag hindi, hindi. Yan ang walang intensyon talaga magsimba. Magsa Diyos. Pero ang taong intentional, may intensyong magsa Diyos, mga kapatid. Okay? Ibig sabihin lahat ng gagawin mo, towards doon sa gusto mong mangyari. Yun ang intentional. Kasi ang taong intentional, meron pong ginagawa. Amen? Amen. Mayroon pong ginagawa. Kaya ako po nagpapasalamat. Nag-start tayo ng 7 o'clock and nakita ko po ang mga kapatiran po natin talagang intentional. Dati sa nabradrinan, pagka alas 6 pa lang, hindi pa sila maingay. Pero alas 5 maingay na sila. Nag-aasikaso na. Nag-instruct na si Brother Renan. Kasi nga, nagpiprepare na para sa kuan. Kami din ganun. Actually, gumigising kami pag Sunday kasi pagod kami ng kuan. Gumigising kami ng 7 or 6. Pero kailangan namin gumising ng at least 4:30 or 5 para mag-prepare. Kasi, ang intention namin, 7 o'clock, andito tayo sa church. Mag-worship tayo. Amen? Yun ang pagpursu, Pag pinupursu po natin si Lord, when you pursue God, kailangan po maramdaman ni Lord na, ang anak ko ito talagang grabe. Grabe ang anak ko ito. Talagang merong desire ito. So, pursuing God is not passive. It is intentional. Ibig sabihin ng passive po, yung walang ginagawa. Okay? Ang pagpursu kay Lord po ay intentional. So, focused pursuit includes consistent prayer life. So, ibig sabihin kapag focus kay God, dapat hindi ka lang Sunday uma-attend. Kundi dapat consistent din yung prayer life mo. Praise God. Sino dito ang mga nag-devotion ng family every evening? Taas po ang kamay. Wow, wow, wow. Wawa tayo, Ilan pa lang. Ito po ay kuan natin kasi gusto ko po talaga ito po ay ma-practice natin. Kahit dalawa kayo, kahit kayo po ay mag-isa ka na lang o kaya 3 kayo sa bahay, ayain mo. Ako naniniwala ko na hindi yung kasama mo sa bahay kahit hindi siya dumadalo sa church. Kapag kayong family ay nagkaroon ng desisyon na mag-devotion tayo ngayong gabi o gabi mag-devotion tayo, kahit unbeliever yung asawa mo, unbeliever yung mga anak mo, pag niyaya mo, mag-pray muna tayo bago tayo matulog. Hindi po hindi yan. Believe me, hindi po hindi yan. Kahit hindi sumasama yan sa church, pero pag niyaya mo yan sa prayer, mga kapatid, sasama yan. Believe me, sasama yan. And who knows, baka yan ang maging daan para siya ay makakilala kayo. Pwede pa niyo pangako na ngayong week na to, mamayang gabi, sa darating na. Ito, samahan niyo kami. Itong linggo lang na to. Muna.
samahan niyo kami na every night magkakaroon kayo ng prayer na pamilya. Sino po ang mangangako na sama-sama kayo ng inyong pamilya na magpipray every night mula ngayong gabi hanggang sa susunod na mga araw? Itong linggo lang na to, taas pong kamay ng mangangako na gagawin po yan. Maarano ka mo, kaya po ka mangako. Hindi, minsan ang tao ko, ayaw mangako kasi ayaw gawin. Hindi, si Lord, bakit si Lord nandun ka na, okay, si Lord minsan, nire-require tayo na, okay, say yes, so that may pangahawakan si Lord, di ba? Minsan, ayaw nating mangako, siguro okay naman po yun para hindi tayo mapako. Pero, when it comes to God, ang tanong, bakit ayaw mo? Or bakit hindi mo masabing, yes Lord? Proper ba na tayo po ay magsama-sama sa prayer, sa devotion? Kung amen po tayo dyan, then, hindi ko kailangan po na patasin ang kamay ninyo at tanungin kayo kung sasabayin po ninyo kami. Pero gusto ko lang po sabihin sa inyo mga kapatid na must, kailangan natin na magsama-sama sa panalangin at sa devotion. Kasi dito po tayo lalago, dito po tayo palalakasin ng Panginoon. Yan po ang ibig sabihin po na consistent tayo at tayo po ay focus sa pagpursue kay Lord. Amen? And also, hunger for God's Word. Sa amin po sa devotion, nagbabasa lang kami ng Word minsan. Binabasa lang namin. Kung wala explanation, di wala. O, kung meron naman, konting explanation, hindi po kami nakaabot ng isang oras. 10 minutes to 15 minutes, okay na po kami. At nakita po namin yung epekto sa aming family. Napakaganda. Si B-Boy, alam niyo nung una, nung siya mag-pray dito, hindi ko pa yan. Pero ngayon pag nag-pray siya, kahit sa amin na-amaze po ako. Kasi ibang klase yung mga lumalabas sa bibig niya. Yung from the heart po talaga. Mind you, yung mga anak po ninyo na natuturuan niyo sa panalangin, sa devotion niya every night, iba po ang kanya. Iba po yan kung magsalita, iba kung mag-isip, iba po kung manalangin yan. Believe me, at ma-amaze kayo, kakaiba yung mangyayari sa inyong family. Kaya ako po ito sinisikap na makan po sa atin. Kasi gusto ko po na ito din po ang maging daan para ma-disciple natin yung ating family. Amen po ba tayo doon? Ma-disciple. Kasi nga po, hindi ka makakapunta sa church pag discipleship, pero kayo mismo ginagamit ng Lord para ma-disciple ang inyong mga anak. Amen? Kasi doon po mismo sa inyo pong pag-aaral, doon po sa inyong devotions, makikita po nyo paano nag-develop, paano nag-mature, paano nag-grow sa knowledge, sa word, ang inyong mga anak. Kasi kahit konti nakakapag-explain na yan ng Word of God. Si B-Boy, nakakapag-explain na po yan. Natutuwa ako pag narinig ko yung kanyang explanation. Sabi ko, saan mo kinukuha yan? Siyempre, Daddy, kinukuhaan ko yan. Iniisip niya. Ni-reveal sa kanyang Panginoon. So, what I mean is this, pag sinimulan po natin ito, no more struggle, believe me, kakaroon po tayo ng breakthrough sa ating family. Amen? Breakthrough sa ating family, okay? So, desire for God's presence and obedience to His will. So, distraction we can pursue. Ano po mga distractions natin? Worldly cares, yung dami nating mga worry sa buhay, busyness, yung masyado tayong abala, comfort minsan. Diba, yan din po ay distraction sa atin. Yung comfortable tayo sa sitwasyon natin, kaya ayaw natin kumilos. Kasi okay na ako dito, pastor. Okay na ito sa akin, pastor. So, minsan, wag nating hintayin na si Lord ang magbigay sa atin ng discomfort para tayo po ay kumilos. Amen? Kasi si Lord, kapag alam na alam niyang ikaw ay komportable, at parang ayaw mo na kumilos, pag gagawin ka ng Panginoon, and believe me, hindi mo magugustuhan. Magiging discomfortable ka kapag si Lord ang nagpakilos.
ay huwag natin hintayin. Ngayon pa lang, gumawa tayo ng paraan na ang atin pong pagsasa Diyos walang maging distraction, kundi talagang tayo po ay very eager na ipursu ang Diyos. And also, yung kasalanan. So, anong truth? What you focus on, you pursue. Kung ano ang iyong pinupukusan, yun ang ipupursu mo. Tama? Kapag ang focus mo ay pera, ipupursu mo ang pera. Kapag ang focus mo ay Diyos, ipupursu mo ang Diyos. Amen? Amen. So, I hope and I pray nang maging pursuit natin ay si God. At kapag yun ang focus natin, si Lord, siya po ang ating pong ipupursu sa buhay natin. Lastly, pursuing God requires perseverance. Sabi po ng 14 ng Philippians 3, I press toward the goal. So press means push forward despite resistance. So ang ibig sabihin po ng press is pinupush mo ang sarili mo sa unahan kahit na mayroong resistance. Ibig sabihin kahit na mayroong pong pwersa na kumukontra, pero pinupursu mo pa rin. Tinutuloy mo pa rin. So yun ang ibig sabihin ng press. Okay? Continue despite difficulty. Nagpapatuloy kahit na mahirap. Amen? Nagpapatuloy kahit na mahirap. Nung magsimula po tayo ng ating pong 7 o'clock Sunday service, may mga pwersa na ayaw. At natural yun. Natural yun. Kahit ako po, kung ako tatanungin, ayoko ng 7. Ayoko. Bakit? Kasi mahirap. Mahirap gumising na maaga. Ha? Mahirap. Okay. Yung pag-prepare, mahirap. Pero I have to. Kailangan kong gawin. Kailangan kong desisyonan. Kailangan natin gawin. Kasi nga, nakikita natin na ito yung solusyon. Ito yung solusyon sa ating pong tawag ito, sa ating pong gustong mangyari this year 2026. Okay? So, nakikita po natin, nireveal sa atin ng Panginoon na unahin natin siya. Actually, meron pong sinabi ang Bible na dapat nating ipursu si Lord in the morning, at noon, and in the evening. Pasahin ko muna, ha? Pasahin ko muna. Sabi ng Philippians, ng Psalms, anong sabi ng Psalms? Sabi po doon, siya daw po ay ating hanapin ng umaga sa pagkagising, at hanapin natin siya sa tanghalian, hanapin natin siya sa hapunan. Okay? Anong Psalms ba yun? Nakapangganini. Tingnan mo na, ha? Para makuha natin. Diverse tayo. Malapit na po. Okay. Ano? Okay. Ano lang? Ibigay ko na lang po yung ating verse dyan, sa susunod na Sunday. Okay? O kaya i-post ko po sa atin pong page, ang verse niya. So, ipupursu na po natin si Lord ng umaga, ng tanghalian, at ng hapunan. Okay. Ipursu natin si Lord umaga, tanghali, at gabi. Yun po ang sinasabi po ng kasulatan niya. Itong pong ginagawa po ni King David. So, continue despite difficulty. Stay committed despite dryness. Yan. Ito po sinasabi ko. Kapag ikaw ay dry, spiritually dry, nakakaramdam ka ng dryness, huwag kang titigil. Huwag kang ma-stuck sa bahay. Involve mo ang sarili mo sa ministry, involve mo ang sarili mo sa gawain, involve mo ang sarili mo sa pagsamba. Pumunta ka lagi ng church so that makarecover ka. Huwag yung papanatilihin mo ang iyong kalagayan na ganyan dahil sa totoo lang, malapit ka nang mamatay spiritually. Okay? Kapag pinabayaan po natin yan. So, stay committed despite dryness. Committed ka sa ministry mo,
Committed ka sa paghandang ng gawain mo, kahit nag-dry ka. Sabi ko nga sa inyo, ako bilang pastor, ako ba, kahit pastor, hindi ako nag-dry. Nag-dry din po ako. Nakakaramdam po ako ng pagod, nakakaramdam din po ako ng dryness sa aking spiritual life. Pero ano bang gagawin ko? Hindi mo na ka mag-preach kasi I'm not feeling good sa aking spiritual life? No! Kailangan ko mag-preach. Sabi ng Bible, ikaw na nagpapalakas ay palalakasin din ng Panginoon. Amen? Amen. Once na ikaw po ay nagpalakas, ang iba palalakasin ka din po ng Panginoon. Kaya hindi dapat tumigil ang isang taong naglilingkod kay Lord kung nakakaramdam siya ng dryness na tumigil na sa gawain. Kasi kung ikaw ay nagpapatuloy sa gawain, nakakapagpalakas ka ng iba, palalakasin ka din ng Panginoon. Amen? Ako po, kaya ako nagpipreach. When I preach to you, brothers and sisters, napapalakas kayo. Pero ang daluyan minsan ay mahina. Doon natin lang masasabi, talagang trabaho ng Lord yan. Napapalakas kayo kahit yung mga nagsasalita ay mahina, kahit yung nagsasalita ay very downcast yung spiritual life niya. Pero lumalakas kayo, it's because of God. Dahil ito kay Lord. Amen. So, ang ibig sabihin niya, nagmi-minister ako sa inyo. Yung word na mini-minister sa inyo, yun din ang word na nagmi-minister sa akin. At the same strength na inyong nararanasan, pwede kong maranasan habang ako po ay nagsasalita. Napapalakas din po ako ng Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi talaga dapat solusyon ng magtumigil eh. Okay? Okay? Kailangan po ay tuloy-tuloy na. Okay? There will be seasons of when prayer feels hard. May season na talagang mahirap manalangin. There will be seasons when God seems silent. May season na parang silensyo sa Lord. There will be seasons when spiritual fire feels low. Yung ating apoy parang wala na. But true pursuers keep pressing. Amen? Sabi nga po natin, keep pressing. A runner does not stop near the finish line. He presses harder. Kapag malapit na po sa finish line ang mananakbo, titigil pa ba siya? Hindi. Kahit gapangin ko yan, gagapangin ko. Kasi malapit na sa finish line. Tama? Ha? Ngayon mga kapatid, hindi talaga solusyon tumigil. Kasi malapit na tayo. Sabihin mo sa katabi mo, malapit ka na. Dalawang meaning yan. Malapit ka na. Dalawang meaning yan. Kung malapit ka na, malapit ka na. Ha? Malapit ka nang kunin ni Lord. Di ba lahat naman tayo malapit na? Sino magsasabi nitong malayo pa? Lahat tayo. Kahit bata pa pwede sabihin malapit na. Dapat ilagay natin sa isip yan. Lahat tayo malapit na. Malapit na ang kunin ni Lord. Kaya dapat press on. Isa pa, malapit na tayo. Balikan ng Panginoon. Amen? Malapit na tayong balikan ng Panginoon. So huwag ka nang titigil. Keep pressing on sapagkat malapit na ang Panginoon sa atin. Amen? Amen. Sabi ng Bible, if we draw nigh to Him, He will draw nigh. Ay umaga, lalapit tayo kay Lord. Paglapit natin kay Lord, sabi ng Panginoon, lalapitan niya tayo. Amen? Amen. Amen. Kailangan maramdaman natin ngayon yung spiritual dissatisfaction. And I pray to God na ngayong umaga po, katagpuin tayo. Pwede natin sabihin, Lord, gusto kong maranasan ka. Gusto kong maranasan. Gusto kong maramdaman. Gusto kitang ma-feel. Gusto mo ng fire. Wala kayo. Sige po tayong lahat po ito ngayon.